Hello everyone, this is Melly, and today we are going to answer a 20-item multiple choice quiz for retention and mastery about salawikain or proverbs. So you know that Proverbs is under the pre-colonial literature, right? Philippine literature. So without further ado, let's get started with it. So number one, grab your paper and pencil or ball pen so you can answer. Of course, obviously. Number one, ano ang pangunahing layunin ng salawikain? So, parang naulit ko to siya, no? But this is another set of questions. And I added some factual information that you can use or maybe in the future, no? Number one, ano ulit yung pangunahing layunin? A. Magbigay ng aliw. Magbigay ng butil ng karunungan at mabuting payo. C. Magturo ng panitikan ng banyaga. Or D. Magtala ng kasaysayan ng Pilipinas. Number 2. Paano na ililipat ang salawikain sa susunod na henerasyon? Paano daw na ipapasa natin sa susunod na henerasyon? A. Sa pamamagitan ng pagsulat sa mga libro. B. Sa pamamagitan ng pag-awit. C. Sa pamamagitan ng pagpasalin-salin sa bibig. Or D. Sa pamamagitan ng modernong teknolohiya. Number 3. Ano ang pagkakatulad ng salawikain at bugtong? Similarities. A. Pareho silang nagbibigay ng palaisipan. B. Pareho silang itinuturing na matandang panitikan. C. Pareho silang may lihim na kahulugan. Or D. Pareho silang ginagamit sa ritual. Number 4. Ano ang pamagat ng manipis na babasahing malalathala noong 1890 na naglalaman ng mga salawikain? Manipis na nabasahin na nalathala noong 1890 na puno ng salawikain. A. El Filbulisterismo. B. Colección de Refranes, Frases y Morismo Tagalog. C. Florante at Laura. D. La Solidaridad. So, kahit hindi mo to alam, if you're familiar with other choices, masasugatan mo ito. Number 5. Sino ang mga Kastilang nagsalin at nagpaliwanag ng mga kasabihang Tagalog sa nasabing lathala? So, ito yung lathala natin, di ba? Sinagot natin. Sino daw yung mga Kastilang nagsalin at nagpaliwanag ng mga kasabihang Tagalog sa nasabing lathala? P. Gregorio Martin at Mariano Cuadrado. B. Marcelo del Pilar at Graciano Lopez Haina, sila ba? C. Emilio Aguinaldo at Andres Bonifacio, sila ba yung mga Kastila na nagsalin? P. Jose Burgos at Mariano Gomez. So, again, if you're familiar with the people if you're familiar with the rest of the choices, you will exactly know who are we talking to. So, hindi ko to alam. Hindi ko to na-discuss. Ay, na-discuss ko ba? Parang na-discuss ko siya pero hindi ko masyadong tinuunan ng pansin. So, yun. Number 6. Ilan ang kabuuang bilang ng salawikain at kasabihang nilalaman ng Colección de Refranes? Colección de Refranes means collection of salawikain or proverbs. Okay? So, A, 500. B, 876. C, 1,000. D, 1,200. Now, ito na yung time na kapag hindi mo alam, hindi mo talaga masasagot. So, you have to make your best educated guess. Ano ba tamang sagot ito? I think, educated guess. Number 7. Sino ang nag-ayos ng nasabing koleksyon ng salawikain? A. Dr. Jose Rizal, siya ba nag-arrange ng mga proverbs? B. Miguel Lucio Bustamante. C. Antonio Luna. Or D. Apolinario Mabini. Karagdagang kaalaman lang to, no, when it comes to salawikain dito sa Pilipinas. Meron palang koleksyon, no? Colección de Refranes. Nag-translate yung mga Kastila. Kasi meron na talaga tayo before dumating ang mga Kastila. Meron na tayong mga literatura dito. Although oral siya, but
it is nagsalin-salin, di ba? So yeah, 8. Anong banyagang latalain ang pinamunuan ni Dr. Reinhold Rost? A. Trubner's Record. B. La Liga Filipina. C. Nole Me Tangere. D. El Heraldo de la Revolucion. So, anong latalain? Banyagang latalain or feature ba? Feature. Dr. Reinhold Rost. It's either A or D. No? Banyaga, doktor. Number 9. Ano ang itinugon ni Dr. Jose Rizal sa kahilingan ni Dr. Rost? Ah? So, buhay na si Dr. Jose Rizal nito? Okay. I think I have to review this, guys, kasi hindi ko talaga to tinuunan ng pansin. Anyway, again, ano ang tinugon ni Dr. Jose Rizal sa kahilingan ni Dr. Ross? So, may hinilingin si Dr. Ross kay Jose Rizal. A. Nagsulat siya ng isang aklat tungkol sa kasaysayan. B. Ipinalathala niya ang specimens of Tagalog folklore. Okay. C. Nagpadala siya ng liham na tinanggihan ang kahilingan. Ano bang ginawa niya? Or D. Nagbigay siya ng mga orihinal na tula. Educated guess. Number 10. Kailan inilathala ang specimens of Tagalog folklore? I think I did an educated guess. So, kailan daw inilathala ang specimens of Tagalog folklore? A. Abril 1895. B. Nobyembre 1890. C. Mayo 1899. Or D. Hunyo 1901. So, ito, pag hindi mo alam, hindi ka makakasagot. Kahit alam mo na yung sagot sa unang katanungan, itong katanungan naman ito, specific day. Ngayon, alin kaya? Paala na to. 11. Ano ang nilalaman ng specimens of Tagalog folklore? A. Mga mitolohiyang Pilipino. B. Mga alamat at epiko. C. Salawikain at bugtong. Folklore. D. Mga pananaliksik tungkol sa Pilipinas. Specimen of Tagalog folklore. Anyway. 12. Ano ang pangunahing layunin ng paglalathala ng mga koleksyon ng salawikain? Layunin ng paglalathala or featuring our collections of proverbs. A. Upang mapanatili ang kulturang Pilipino. B. Upang mapalitan ng bagong kasabihan. C. Upang magkaroon ng kompetisyon sa ibang bansa. Or D. Upang maging bahagi ng relihiyon. 13. Bilis ko ba? Ano ang ibig sabihin ng hindi pa nawawala ang kasariwaan ng ating mga salawikain? Hindi pa nawawala yung essence niya. Yung ganun, yung pop. A. Patuloy itong ginagamit at nagiging bahagi ng pagsasalita. B. Tanging matatanda na lang ang gumagamit nito. Yan bang ibig sabihin ng hindi pa nawawala ang kasariwaan? C. Hindi na ito ginagamit ng mga kabataan. D. Nawala na ito sa panitikang Pilipino. Nawala na ba ang salawikain? Sure kayo? 14. Bakit mahalaga ang salawikain sa ating pang-araw-araw na buhay? A. Dahil ginagamit ito sa panitikan dahil lang ba sa literatura or writing? B. Dahil ito ay may aral na nagsisilbing gabay? C. Dahil ito ay mahalaga at bahagi ng religion ba? D. Dahil ito ay nagpapakita ng modernisasyon. 15. Ano ang kaugnayan ng salawikain sa kulturang Pilipino? The connection or relation between the proverbs and also the culture of the Filipino. A.
Nagpapakita ito ng likas na yaman ng Pilipinas. B. Ipinapahayag nito ang karanasan, ugali at pananaw ng mga Pilipino. Kaugnayan ha. Pero medyo na tricky to ha. C. Pinapakita nito ang paraan ng pananakop ng mga dayuhan. D. Nagsasaad ito ng pagbabago ng wika sa modernong panahon. Kultura. 16. Ano ang pangunahing pagkakaiba ng salawikain sa kasabihan? Sinabi ko na to sa inyo. May kaibahan ang proverbs or salawikain sa sayings or kasabihan at saka sa kawikaan o idioms. Okay? Okay. So ang salawikain ay mas malalim na kahulugan. B. Ang kasabihan ay ginagamit lamang sa paaralan. C. Ang salawikain ay palaging ginagamit sa kasalukuyang panahon. D. Ang kasabihan ay may halong panlalait. So letter D is very wrong, di ba? Ang hinanap na dito is prior meaning or prior difference of salawikain to the sayings. (17) Paano maaaring mapanatili ang paggamit ng salawikain? A. Paggamit ito sa pang-araw-araw na usapan at edukasyon, araw-araw ba? B. Pagtago ng mga lumang aklat, taguin, sure kayo. C. Paggamit ng ibang wika sa komunikasyon, gagamit tayo ng dayuhang lingwahe. D. Paglimot sa mga lumang kasabihan. 18. Ano ang madalas na anyo ng salawikain? Form of proverbs. Saan ito matatagpuan? A. Prosa, prose. B. Patula. C. Balagtasan. D. Sanaysay. So yung prose, no? Poem and prose. Prose is dyan nabibilang yung novel. Diba? Correct me if I'm wrong. And then patula is, what is tula in English? Tula in English. Poem. I said poem. Yeah, poem. Prosa is prose. Patula is poem. Balagtasan is debate, isn't it? And then D, sanaysay. Saan ginagamit ang salawikain? So, salawikain is witty, di ba? Educated guess. Number 19. Ano ang kahulugan ng gabayan ng bata at matanda sa matuwid na landas ng buhay? A. Itinuturo nito ang tamang asal at pananaw sa buhay. B. Ginagamit ito sa pagpuna ng maling gawain. C. Ginagamit ito sa mga tradisyonal na ritual. D. Tinuturuan ito ng mga kabataan ng iba't ibang larong Pilipino. 20. Last number. Sa anong aspeto ng buhay maaaring gamitin ang mga salawikain? Edukasyon at moral, negosyo, relihiyon, o politika? And that's it. We're done answering the 20 items about proverbs and salawikain. Let's get into it ayan. So, ito yung answer key, guys. 1 is B. Patnubay sa buhay. Number 2, mali tayo. Ito yung answer ko Colección de refranes. Anong sagot nito? B? Tignan ko muna number 2. Wait lang. We have anong tawag nito? Technical error. So, bakit napunta dito? This is not number 2. Right? So, let's skip number 2. Let's proceed to number 3, Dr. Jose Rizal. So, let's check it first kung number 3 is Dr. Jose Rizal ba yung choices. Hindi rin. Oh my God. Anyway, I am not confident with the ramble. Okay, this is embarrassing. I'm so sorry, guys. Parang namali ata ako sa paglista ng answer. So, yeah. For the answer key and rationalization for this one, I will post it on the description.
So, sorry for the inconvenience, guys. I'm gonna cut this one, and I will post the answer key of this one sa description or sa comment section na. So, let me just edit this first. Paano to nangyari? Nagkamali ako sa mga paglagay ng answer eh. Nagka-rumble-rumble tuloy. Ito yung nangyayari, no? Pag hindi ano. Okay. So, copy ko na lahat ang question. Oops. And this. Don't worry guys, I will post the correct answer and the rationalization right after this one. Okay? Together with the video, of course. So, yes, thank you for studying with me, and I'm so sorry for the inconvenience. There's something technical error error for this one. Paulit-ulit sa this one. Ito nga, ito na. Ito lang yung mali. Unfortunately, hindi ko rin ma-check yung answer ko, no? But so too much for this discussion. See you on the next video, and I promise I will post the correct answer key. So goodbye for now. Thank you for studying with me. Bye bye.